Alam mo ba na may isang totoong kaso sa Amerika kung saan ang isang lalaki ay umamin sa pagpatay pero ang depensa niya sa korte ay hindi self-defense kundi sinaniban ako ng demonyo. Isipin mo iyon, isang murder trial, isang bangkay, isang akusado. At ang dahilan na sinabi niya ay, "The devil made me do it." Hindi ito urban legend, hindi ito kathang-isip lang. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan ng US na ginamit ang demonic possession bilang legal defense. At dito nagsisimula ang isa sa pinakamadilim na kaso na hinawakan nina Ed at Lorraine Warren sa pelikulang The Conjuring. The devil made me do it. Hindi lang tayo dadalhin sa isang haunted house, kundi dadalhin tayo sa isang korte kung saan ang mismong konsepto ng kasamaan ang nililitis. Pero ang tanong, kung may demonyong kayang pumasok sa isang tao at utusan siyang pumatay, at paano mo mapapatunayan iyon? At mas nakakatakot pa, paano kung totoo? Nagsimula ang lahat noong July 18, 1981 sa bahay ng pamilyang Glatzel. Ang kanilang anak na lalaki na si David ay sinasabing sinapian ng isang demonyo. Habang isinasagawa ang ritual ng exorcism, ay nakakita si David ng isang matandang babae na payat at may madidilim na mata na nakatayo lang sa sulok ng kwarto. Sa una ay inakala niyang bangungot lang ito, ngunit unti-unting nagiging malinaw na hindi ito simpleng panaginip hanggang sa nagsimula ang mga galos sa katawan ni David na parang may humihila sa kanya habang natutulog. At higit sa lahat may mga sugat na hindi maipaliwanag at nang tuluyan ng magwala ang masamang presensya sa loob ng katawan ng bata ay dito na nagsimula ang exorcism. Habang nakahiga siya sa kama, ang katawan ni David ay tila binabaluktot ng isang hindi nakikitang kamay kung saan ang mga daliri niya ay naninigas at ang mas nakakatakot pa ay nung lumipat ang leeg niya sa hindi normal na direksyon. At dito na rin nagsimula ang pagbago ng boses niya na hindi na angkop sa kanyang edad. Isipin mo, kung ikaw ang naroroon, ay baka mapaihi ka na lang sa takot. At habang ginagawa ni Father Gordon ang exorcism, ay nagsimulang lumipad ang mga gamit sa kwarto na parang ang mismong bahay ay ayaw sa presensya ng mga tao. Sa gitna ng lahat ng ito, ay may isang taong gumawa ng desisyon na maglalagay sa kanya sa kapahamakan. Walang iba kundi ang nagngangalang Arnie Johnson. Dahil sa sobrang awa niya sa bata, ay hinamon niya ang demonyo na nasa loob ni David at sinabi nito na ako na lang ang kunin mo, ako na lang ang saktan at huwag mo na saktan ang bata. At pagkatapos ng gabing iyon ay tila gumaling si David at biglang tumahimik ang bahay at daglian ring nawala ang kaguluhan sa loob ng bahay. Ngunit hindi ibig sabihin na tapos na ang lahat. Makalipas ang ilang linggo, may ibang uri ng katahimikan na pumasok sa buhay ni Arn kung saan may mga sandaling natitigilan siya sa kadahilan ng parang may tumitingin sa kanya na hindi nakikita ng iba at may mga bulong at halusinasyon na siya lang ang nakakarinig. Hanggang sa dumating ang araw na mapagpapabago sa kanyang buhay. Isang araw ay umuwi si Arn sa apartment ng kanyang nobya na si Debbie. Kaya't dito nag-alala ang kanyang nobya sa kakaibang kilos ni Arn. Kaya't inaya siya ng landlord na si Bruno na magsaya at uminom. Ngunit habang nag-iinuman ay lumabas ang kakaibang iniisip ni Arn nang makita niyang parang magkadikit na sumasayaw si Debbie at si Bruno. Kahit sa totoo ay malayo lang sila hanggang sa dito na lumabas ang mga halusinasyon ni Arn kung saan nakita niya si Debbie na inaatake ni Bruno kaya't agad niya itong inilayo. Dahil sa kanyang halusinasyon ay nagulat ang dalawa sa kanyang ginawa at hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari kay Arn. Hanggang sa dito na naganap ang karumal-dumal na insidente ang brutal na pagpatay ni Arne kay Bruno dahil inakala niyang siya ay demonyo. Matapos ang karumal-dumal na ginawa ng binata, ay may isang pulis ang nagpapatrol sa bayan nang mapansin niya ang isang lalaking tila wala sa kanyang katinuan habang ito ay naglalakad. Kaya't agad itong tinawag ng pulis. Ngunit nang humarap sa kanya ang binata ay tila nanlamig ito at bahagyang natakot dahil puno ng dugo ang damit nito habang ito ay nanginginig at umiiyak na parang hindi niya maintindihan kung ano ang nangyari. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Arn, ano ang gagawin mo? Nang malaman ng mga awtoridad ang sinapit ni Bruno,
ay napag-alaman nila na may 22 saksak ang tumapos sa kanyang buhay, dahilan upang agad itong naging headline sa buong United States. Isang brutal na krimen, isang binatang tila wala sa sarili, ngunit lingid sa kaalaman ng marami. Doon pa lang nagsisimula ang tunay na bangungot ni Arnie Johnson. Habang iniimbestigahan siya ng mga pulis, kasama ang mag-asawang sina Ed at Lorraine Warren, ay makikita sa mga mata ni Arn ang pagkalito kung ano ba talaga ang nangyari sa araw na pinatay niya Sue Bruno. At ang tanging alam niya lang ay may isang demonyong bigla na lang umaatake sa kanya. Upang malaman kung totoo ang kanyang sinasabi, ay bumalik sina Ed at Lorraine sa pinagmulan sa bahay ng mga Glatzel kung saan nagsimula ang lahat, at dito makikita ang nakaraan bago mangyari ang bangungot. Habang masaya ang pamilya sa bago nilang nilipatang bahay, ay makikita si David na excited na naghahanap ng sarili niyang kwarto. Isang bagong simula, isang bagong tahanan. Ngunit sa isang silid ay may isang waterbed. Bilang isang bata ay agad niya itong hinigaan at masayang nagtutumalon. Pero hindi niya alam na may ibang nakatira roon. Mula sa loob ng waterbed ay may isang presensyang gumalaw, at nang mapansin niya ito ay may isang puwersa ang biglang humawak sa kanya at hinila siya paloob. Parang may kamay na gustong lunurin siya sa ilalim ng waterbed. Sa kabutihang palad ay nakawala ito, ngunit hindi iyon ang katapusan, dahil doon pa lamang nagsisimula ang bangungot ng pamilyang Glatzel at ni Arn Johnson. Balik sa kasalukuyan, kung saan idinala ni Debbie sina Ed at Lorraine sa isang underground space upang maghanap ng ebidensya. At dahil hirap pang makalakad si Ed dahil sa kanyang sakit, ay si Lorraine na lamang ang pumasok sa loob. Sa isang madilim at masukal na basement ay may natagpuan siyang isang totem, isang bagay na hindi dapat naroon. Habang nakatutok ito sa direksyon kung saan naroon ang waterbed sa itaas na parang may sinadyang koneksyon at parang may naglatag ng sumpa. Kaya't agad itong kinuhanan ng litrato ni Lorraine, at ilang saglit lang ay nakita niya ang simbolo ng isang mangkukulam. At doon niya napagtanto ang mas nakakatakot na posibilidad na maaaring may demonyong pumasok sa bata, hanggang sa lumipat ito sa katawan ni Arn. Nang makita ni Father Gordon ang litrato ng totem, ay ikinuwento niya ang nangyari kay Michael Taylor sa England, isang lalaking nasangkot din sa kaso ng possession at pagpatay. At doon nila napagtanto na hindi ito simpleng exorcism, dahil sa likod nito ay may isang kulto ang naglatag ng sumpa. Upang malaman ang buong katotohanan, ay pinuntahan nila ang dating pari na si Father Kastner, ang taong minsang nagpabuwag at nagpatalsik sa isang grupo ng satanista. At pagdating nila roon, ay ipinakita nila ang litrato ng totem, at agad naman itong nakilala ng pare. Dinala niya sila sa kanyang lihim na koleksyon, mga artifact at ebidensya mula sa kultong nabuwag niya 12 taon na ang nakalipas. At doon nila nalaman ang mas malupit na katotohanan. Ang totem na nakita ni Lorraine ay pagmamay-ari ng isang miyembro ng isang satanic cult. Ayon sa pari, ang bawat miyembro ay nag-aalay ng dugo, maging ang mga sanggol pa lamang upang makamit ang kakaibang kapangyarihan. At posible na ang bahay na nilipatan ng pamilya Glatzel ay isinumpa. Hindi aksidente ang lahat, hindi random. May taong naglatag ng kadiliman. At kung tama ang hinala nila na si Arn ay hindi lang biktima ng demonyo, kundi isa siyang bahagi ng isang mas malaking ritual. At ang mas nakakatakot ay hindi pa tapos ang sumpa. Habang patuloy na inuusisa nina Ed at Lorraine ang pinagmulan ng sumpa, ay may isa pang kaso ang biglang lumutang. Isang trahedya na kinasasangkutan ng 2 kabataang babae. At alam niyo kung ano ang mas nakakakilabot? Ang koneksyon nito sa pinangyarihan ng krimen, dahil may nakita rin ang mga pulis na isang totem na kaparehong-kapareho ng natagpuan sa basement ng pamilya Glatzel. At hindi lang iyon, isa sa mga babae ang nagtamo ng 22 saksak, eksaktong bilang, nakahalin tulad ng sinapit ni Bruno. Nagkataon lang ba iyon, mga body, o may sinusundan na pattern? Habang mas lalong sinisiyasat ni Ed ang background ng kaso, ay may natuklasan siyang mahalagang detalye. Bago mangyari ang insidente, ay may pinuntahang lumang bahay ang isa sa mga babae. At doon may nakita itong isang maliit na bagay na isinuot nito sa kanyang kaibigan na babae na isang totem. Isang bagay na kahawig nang nakita nila sa basement ng pamilya Glatzel.
hanggang sa dito na nila nakilala si Detective Drew Thomas, ang pulis na may hawak sa kaso ng 2 dalagang nawawala at natagpo ang patay sa kagubatan. Noong una, malinaw ang pananaw ni Thomas na isa itong simpleng kaso ng pagpatay base sa ebidensyang nakita sa crime scene dahil sa nakita nilang mga sugat at armas sa pinangyarihan. Pero nang dumating sina Ed at Lorraine Warren, ay ibinahagi nila ang posibilidad na may ritual at occult symbols na sangkot sa nangyayari. Kaya't doon nagsimulang magduda si Thomas. Bakit may simbolo sa lupa? Bakit may totem? At bakit pareho ang marka sa kaso ni Arn? Habang iniimbestigahan nila ang mismong lugar kung saan natagpuan ang mga bangkay, ay doon nila muling nakita ang simbolong kapareho ng nasa kaso ni Arn. At sa tulong ni Detective Thomas, ay mas lalong lumalim ang investigasyon, lalo na nang makumpirma ang presensya ng isang totem na konektado sa satanic ritual. At nang hinawakan ni Lorraine ang ebidensya, ay muling nabuhay ang nakaraan sa kanyang paningin. Nakita niya ang 2 babae sa kagubatan at nakita ang pag-atake habang ang isa ay tila wala sa sarili at paulit-ulit na sinasaksak ang kanyang kaibigan. At pagkatapos ng karumal-dumal na pangyayari ay biglang tumakbo ang salarin at walang pag-aatubiling tumalon ito sa isang malalim na dam. At hindi nagtagal ay natagpuan na ng mga pulis ang matagal nang nawawalang bangkay ng isang babae sa ilalim ng tubig. Dahil sa kasong iyon ay unti-unti nilang natukoy kung sino ang tunay na may sala. Kaya nagtungo sina Ed at Lorraine sa isang morgue upang puntahan ang bangkay ng babae. Pagpasok pa lang sa malamig at tahimik na silid ay ramdam na ang bigat ng hangin. At nang hawakan ni Lorraine Warren ang bangkay ay doon nagsimula ang kanyang premonisyon kung saan biglang nagbago ang kanyang paningin. Isang altar ang bumungad sa kanya, sa gitna nito ay may isang babae ang nakatayo at napapalibutan ng maiitim na kandila habang nakapwesto sa harap ng larawan ni Arn na parang may binabalak na mas masahol pa sa kamatayan. At mas malala pa mga body ay nang sinubukan na niyang kontrolin si Arn upang itulak ito sa paggawa ng karumal-dumal na bagay sa kanyang sarili. Pero bago pa niya tuluyang magawa iyon ay napigilan siya ni Lorraine gamit ang kanyang clairvoyance. Alam niyo ba kung ano iyon? Ito ang kakayahang makakita ng mga bagay o pangyayaring hindi kayang makita ng normal na mata, kabilang ang espiritu at mga pangitain. Isang mas malawak na termino na kaugnay ng psychometry na ginagawa niya tuwing hinahawakan ang isang bagay o bangkay. Nang magawa ni Lorraine na harangin ang mangkukulam sa kanyang pangitain, ay doon niya nakita ang tunay nitong mukha, eksaktong kapareho ng inilarawan ni David sa kanyang nakita. Habang nangyayari iyon, ay binuhay ni Ed ang ilaw sa morgue at doon niya napansin na may isang bangkay na muling gumalaw at unti-unti itong bumangon at bigla nitong inatake si Lorraine habang nakikipag-ugnayan pa siya sa mangkukulam. Ngunit agad na nahila ni Ed si Lorraine palayo bago pa ito tuluyang maabot ng bangkay. At sa sandaling binitawan ni Lorraine ang kamay ng bangkay na kanyang hinahawakan, ay bigla itong nawalan muli ng buhay at bumagsak na parang walang nangyari. Pagka-uwi nila sa bahay, ay naroon si Debbie at ang isa sa kanilang tauhan at doon nila nakita ang isang libro tungkol sa pangkukulam. Sinubukan nilang basahin ang mga simbolo, ngunit may mga sulat na hindi nila maintindihan hanggang sa bigla na lang nawala ng malay si Ed. At pagmulat niya ay nagtaka ito nang wala ng tao sa bahay. Tahimik at magulo ang paligid na parang may naghahalughog sa bawat sulok na para bang matagal nang walang nakatira roon. Tinawag niya ang pangalan ng kanyang asawa nang paulit-ulit, ngunit walang sumasagot hanggang sa nakita niya ang babaeng nakita ni Lorraine sa kanyang pangitain na nakatayo at nakatingin sa kanya. Agad siyang lumapit upang tanungin kung ano ang ginawa nito kay Lorraine. Ngunit sa isang iglap ay bigla na lang itong nawala na parang bula. At mas nakakatakot pa ang sumunod na nangyari nang biglang lumitaw muli ang bangkay mula sa morgue sa kanilang pinto at animoy patungo sa kanya habang dahan-dahang itong lumalakad, basang-basa at malamig ang tingin. Kung makakakita ka ng ganito sa gitna ng daan, ay baka matay ka na lang sa takot. Bago pa siya masaktan nito, ay inilabas ni Ed ang rosaryo ni Lorraine at nagdasal ng paulit-ulit
Sa bawat salita ng kanyang panalangin ay umatras ang bangkay hanggang sa tila mahila ito pababa sa underground ng kanilang bahay. Ngunit hindi pa doon natapos ang bangungot. Sa ilalim ng bahay, habang papalapit ang bangkay, ay kinuha ni Ed ang isang matulis na bagay upang saksakin ito. Ngunit sa huling segundo, ay pinigilan siya ng isa niyang tauhan dahil lang nasa harapan niya ay hindi pala bangkay, kundi ang kanyang asawa na si Lorraine, at doon niya napagtanto na pinaglalaroan lamang siya ng mangkukulam. Isang halusinasyon, isang panlilinlang. At nang bumalik ang lahat sa normal, ay may napansin sila sa mesa, isang lantang bulaklak, at sa tabi nito ay may isa na namang totem na kaparehong kapareho nang nakita sa mga biktima. Ibig sabihin, nakapunta ang mangkukulam sa loob ng kanilang tahanan upang sila naman ang isunod. Matapos nilang matuklasan ang lantang bulaklak at ang isa na namang totem na nakalagay sa mesa ng kanilang bahay, ay doon na nila unti-unting napagtanto ni na Ed at Lorraine ang isang mas nakakatakot na posibilidad na hindi lang sila ang naghahanap sa mangkukulam, kundi sila na rin ang sinusundan nito. Ibig sabihin ang sumpa ay hindi lang umiikot kay Arn dahil unti-unti na rin silang dinadala ng mangkukulam sa mismong laro nito. Habang patuloy nilang sinusuri ang librong tungkol sa pangkukulam na nakuha nila, ay napansin ni Lorraine ang isang mahalagang detalye sa mga simbolo at ritual na nakasulat dito. Ayon sa mga lumang teksto, ang ganitong uri ng sumpa ay hindi basta ginagawa ng walang layunin dahil may ritual na kailangang tapusin, at sa ritual na iyon ay may tatlong buhay na kailangang ialay, isang pari at isang inosenteng tao o isang taong may kaugnayan sa krimen. At kapag natupad na ang tatlong sakripisyong ito, ay dito na tuluyang lalakas ang kapangyarihan ng mangkukulam, kaya't doon nila naalala ang kaso ng dalawang babaeng natagpuang patay sa kagubatan. Ngunit ngayon, unti-unti nang nagiging malinaw ang koneksyon. Ang tanong na lang ngayon, sino ang susunod na biktima? Habang mas lumalalim ang kanilang pag-iimbestiga, ay nagpasya silang bumalik sa taong may pinakamalalim na kaalaman tungkol sa mga ganitong ritual. Walang iba kundi ang dating pare na si Father Kastner. Pagdating ni Lorraine sa bahay ng pare, ay agad sinabi ang tungkol sa totem na nakita nila sa opisina ni Ed. Subalit sa unang tingin pa lang ay nakilala na ito ni Father Kastner at sinabi na ginamit ng mga kulto ang totem upang mabilis na mailagay ang mga ito sa ilalim ng mga bahay o malapit sa mga target na biktima upang magsilbing simula ng sumpa. At kapag naitago na ang mga totem, ay magsisimula ng maimpluwensyahan ng demonyo ang isip ng biktima hanggang sa tuluyan itong mawala ng kontrol sa sarili na kaparehas na nangyari sa bata at kay Arn. At alam nyo na ba ang susunod? Habang nagsasalita ang pare, ay napansin ni Lorraine ang kakaibang tensyon sa kanyang mukha na parang may itinatago itong lihim na matagal na niyang kinikimkim. At hindi nagtagal ay lumabas din ang katotohanan na ang mangkukulam na kanilang hinahanap ay hindi basta miyembro ng kulto, kundi ito ay anak mismo ni Father Kastner na matagal nang nawawala matapos nitong talikuran ng kanyang ama at yakapin ang madilim na paniniwala ng satanismo. At ngayon ay siya ang nasa likod ng sumpang kumikitil ng buhay ng mga tao. At dahil sa revelasyong yun, ay napagtanto ni Lorraine na kailangan na nila itong mahanap sa madaling panahon. At giit pa ng pare na ang tanging makakapigil lang ng sumpa ay kung masisira nila ang mismong altar nito na nasa ibaba ng kanilang bahay. At upang matunton ng mangkukulam, ay agad pumasok si Lorraine sa kanilang underground. At guess what? Matapos makapasok si Lorraine sa kinaroroonan ng altar, ay biglang dumating ang anak nito kung saan humingi pa ng tawad ang pare at humiling na tumigil na ito hanggang sa walang pag-aatubili na kinitil nito ang kanyang ama. Si Raulo talaga. At nang mahanap na ni Lorraine ang altar ng mangkukulam, ay labis itong natakot dahil sa lawak ng pinaglalagyan nito. Subalit biglang dumating ang demonita, kaya't agarang tumakbo si Lorraine habang sinusundan siya ng kanyang sarili at parang pinaglalaruan. Hanggang sa dito na nga siya nahuli ng mangkukulam at pilit siyang saksakin nito upang gawing alay. Pero bago niya magawa iyon, ay nakapulot si Lorraine ng bato at sabay pinukpok sa ulo ng demonita upang makatakas.
Ang kaso nga lang ay nung dumating si Ed upang iligtas si Lorraine ay bigla siyang nilinlang ng mangkukulam at nagpanggap na si Lorraine dahilan upang makontrol siya nito. Kaya't agarang sinindihan ng mangkukulam ang kanyang mga kandila upang makontrol nito sina Arn at Ed upang matapos na ang kanyang ritual at matanggap ang kapangyarihang inaasam. At habang inaatake ni Ed si Lorraine ay pilit namang kumakawala si Arn sa kanyang pagkakatali habang dinadasalan siya ng pari hanggang sa umabot na sa sukdulan ang puwersa nito na naging sanhi sa pagkasira ng mga bintana sa kulungan. Habang inaatake ni Ed ang kanyang asawa upang patayin ito, ay bigla niyang naalala ang lahat ng pinagdaanan nila ni Lorraine. At sa ilalim ng masamang impluensya ng kulam ay ipinaalala niya sa kanya ang kanilang matagal at wagas nilang pagmamahalan at sinabing huwag itong magpatalo sa kasamaan dahilan upang unti-unting bumabalik sa alaala ni Ed ang kanilang pinagsamahan habang sa kabilang bahagi ng eksena ay patuloy na nagwawala si Arn sa kanyang kinahihigaan at sa sobrang puwersa ng masamang presensyang kumokontrol sa kanya ay nasira ang mga bintana at nagawa niyang makawala at gumapang sa sahig na puno ng mga matatalim na bubog at habang gumagapang ito ay maririnig ang kanyang mga buto na tila nagkadurog-durog. Ngunit sa kabila ng sakit ay nagawa pa rin niyang makapulot ng isang matulis na bubog at nang mahawakan na niya ito ay agad niya itong itinutok sa kanyang sariling lalamunan na para bang nais na niyang wakasan ang lahat sa pamamagitan ng pagkitil sa kanyang sariling buhay. Ngunit bago pa niya magawa iyon, ay mabilis siyang pinigilan ni Debbie at sa gitna ng takot at desperasyon ay sinabi nito na mahal niya si Arn at hindi niya hahayaang mawala ito. Samantala si Ed na tuluyan nang nakabalik sa kanyang sarili ay agad na gumawa ng isang matinding hakbang kung saan lumapit siya sa altar ng mangkukulam at buong lakas itong winasak. At nang mabasag ang altar ay tila naputol ang puwersang nag-uugnay sa ritual. Dahil dito ay bigla ring tumigil sa pagwawala si Arn. Ngunit hindi pa doon natapos ang lahat dahil ilang sandali pa ay dumating ang mangkukulam upang tuluyang patayin sina Ed at Lorraine. Ngunit sa halip na magtagumpay ay bigla na lamang itong nangisay at tila pinaparusahan ng puwersang kanyang tinawag. Dahil ibinenta na niya ang kanyang kaluluwa sa demonyo ay siya rin ang naging kapalit ng kabiguang tapusin ang ritual. At sa loob lamang ng ilang sandali, ang kadilimang kanyang pinakawalan ang siya ring kumitil sa kanyang buhay. At matapos ang lahat ng nangyari, ay tuluyan ng nakalaya si Arn mula sa impluensya ng demonyo. At natapos din ang isa sa pinakamapanganib na kaso na hinarap ng mag-asawang Warren sa pelikulang The Conjuring. Ngunit ang kwentong ito ay hindi lamang kathang-isip, kundi ito ay inspirasyon mula sa totoong kaso ni Arn Johnson kung saan hinatulan siya ng 10 hanggang 20 taon na pagkakakulong. Ngunit 5 taon lang niya natapos ang buong sentensya dahil sa good behavior nito. At kung gusto ninyong malaman ang isa pang kaparehong kwento na mas nakakatindig balahibo na kaso ni Michael Taylor, ay maaari ninyo itong panoorin sa kwento ni Dark Archived. At kung gusto niyo pa ng mga ganitong movie at topics, ay huwag kalimutang mag-like, share at subscribe dahil sa mundo ng The Conjuring ay marami pang kwento ang hindi pa naisasalaysay.